Amen. Thank you, Brother Willie. Good morning. All right. I hope you're excited for the service this morning. And it's nice to see you this morning. No, maganda yung ating panahon. Alam niyo, sabi ko sa inyo, mas maganda yung rainy season kaysa summertime. No? Kasi hindi naman sa lahat ng oras talaga pag rainy season ay umuulan. No? Medyo makulimlim. Ito mga ganyan. No? Maganda yung panahon na makulimlim. Huwag lang yung utak natin na makulimlim. Come on, talk back to me. Amen. Yeah, it's always good to be in the house of the Lord on a Sunday morning and also on Sunday evening. At ako'y niniwala mga kapatid na handa po kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, and that's all the reason why we came to church. And this is a church matter mga kapatid. Ibig sabihin, na-imagine nyo ba mga kapatid? Na-imagine nyo ba na tayo nagtitipon-tipon dito mga kapatiran na tayo nandito sapagkat gusto natin makapakinig ng salita ng Diyos? Just imagine how exciting it is. Di ba? So, kasi, look at this. Alam nyo, lagi kong ini-imagine po ito, noong ang children of Israel, the Israelites, while they were heading to the promised land, di ba? There's one tribe na sila ang nagmi-minister noong tabernacle. Di ba sila yung nagdadala nun lahat, sila lahat ng kailangan doon. Imagine na nakapaligid sila, ilang million po ang nakapaligid doon sa tabernacle na yan. They're just waiting for something na gagawin ng Diyos sa kanila, sa kalagitnaan nila. Are you following me? Kapatid, kaya ko sinasabi ito para magkaroon kayo ng overview, no? Ideas patungkol po sa worship service every time you come to church. Kasi eto, ginagawa na ho ito back in the Old Testament. At hanggang sa New Testament, hindi po ito natigil mga kapatid. In the wilderness, they have the children of Israel were called the church in the wilderness. You see? Now, in the New Testament, we have now the New Testament church. Yeah? Okay. I'm trying to educate you with the matters of worship, mga kapatid. No, kasi importante po ito eh. Ayokong pumunta kayo rito na ang imagination ninyo ay hindi maganda. No, mali ang ating konsepto pagdating sa church. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, lagi mga kapatid, ang nilalabanan natin dito ay yung parang sumama lamang kayo sa organization like mga clubs, no, ganon, and fraternity, mga ganon. So ang church po ng Panginoon is different. Kaya dapat tratuhin po natin ang church ng Panginoon na kakaiba. And mas mataas anumang pagtrato natin sa anumang organization. Are you with me? Alright, kasi ito po ay ginagawa na sa Old Testament. At ngayon, sa panahon ngayon, imagine po ninyo na every time na ginagawa ito sa Old Testament and even the New Testament, they have this in their mind that they are meeting God. Every time na magkaroon po sila ng worship, they have it in their minds, mga kapatid, na gusto nilang makita ang ginagawa ng Diyos. Hindi mo nila makikita literally or physically ang Diyos, pero nakikita nila ang power ng Diyos sa kalagitnaan nila. Okay? Alright? So I want you to get that concept, mga kapatid, sa umagang ito habang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Okay? Now, so are you ready? Alright, sabi ko sa inyo, pinapasok lang tayo sa loob ng simbahan. Mga kapatid, kayo mga hindi nakaranas ng ulan, it's because maaga kayong pumunta rito. Kaya yung mga latecomers, sila yung mga nakakaranas ng ulan. Sabi ng mga karnal, buti nga sa kanila. Alright, anyways, karnal sabi ko sa mga karnal, pero sa akin mga kapatid, in God's name, hindi po. Alright, so you turn your Bibles now. If you have your Bibles, you turn your Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9. All right? We'll begin reading from verse number 9. 1 Corinthians chapter 9, and we will begin reading from verse number 9. So, sa mga bisita po namin
na wala po kayong dalang Bibles, huwag po kayong mag-alala. We will provide the scriptures in the screen. We will provide you, okay? So that's it. I hope tama yung nandyan sa screen. You know, what is amazing to me, kasi alam niyo naman po mga kapatid, nagsimula po ako nabuhay na wala akong ganyan. Okay? Kaya noong araw matitino pa ang tao. But, alright. Ngayon, hindi ko alam kung paano nila, ganun kabilis nilalagay dyan. Yeah, ganun kabilis, you know. Hindi ko alam kung tinatype yan or copy-paste, mga ganun. Kung tawagin nilang copy-paste, you know. Noong araw sa amin ang copy-paste, yung pampasta lamang sa mga sa saranggola. Yun. Kapalit ho na, kapag walang ganun, kanin ang nilalagay namin. You see, so some of you are ignorant about this, you know. You're ignorant about the power of God, so. All right, you would be na 1 Corinthians chapter 9. We'll begin reading from verse number 9. So, here's what the Bible says. For it is written, by the way, mamaya sabihin ko po ang context niyan. Po. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn, that God take care for oxen? Or saith he it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written, that he that ploweth should plow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Okay? Now, explain ko po yan sa inyo. At ito po ay bahagi ng ating series of lessons on investment sa gawain ng Panginoon. And last Sunday, if you can remember it, I brought a message on about the attitude of giving. Okay, the attitude in giving. If you're giving something, if you are trying to give something for the Lord or for the ministry, now you should have a good attitude. Okay? Mahalaga po yun. Alright? Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Ito po ay nilapit ko po sa inyo na maunawaan po ng bawat isa. Ang aming pag-aaral is or will be in vain if you will not intervene. Give us always the wisdom, O God, that we could be able to understand your word. And not only able to understand your word, but able to receive the word with gladness, O God. And that we will make a decision at the end of the message, O God, that we will practice it. We will apply it in our daily Christian living. Thank you, O God, for being us here tonight, this morning. At salamat na sa kabila po na hindi magandang panahon, sa kabila ng maulan, kami po ay nagkakasama-sama upang pag-usapan po namin yung salita. We have some invited visitors here from different places, different areas, oh God, na maaaring ang pananambahan na ito ay bago po sa kanila. O Diyos, kayo po ang magtrabaho sa kanila. We understand, oh God, what the Apostle Paul said, that faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So if they can hear the Word of God, magkakaroon po sila ng faith, o Diyos, sa inyo. So kaya po, inihiling ko po, nabigyan niyo po sila ng kakaibang talino ngayon para mag-grasp po nila ang truth mula po sa inyong salita. Please use me. And if there's any wicked ways in our hearts, oh God, that could possibly hinder all these beggings, oh God, this morning, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness and make us worthy to receive blessings from thy word this morning. Please. And for those who are still coming in, please take care of them upang makasama po namin sila sa pananambahang ito. And that they might be with us and
receive blessings from you, O God. We praise you and we promise that we will give you back the glory and honor in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Kagabi, ay kinausap ko si Maki, tinawagan ko, sabi ko maghanda ka para sa Sunday school sapagkat mukhang hindi maganda yung tunog ng boses ko, you know. I'm having hard time, you know, sa aking throat. Pero kanina nagising po ako kanina, medyo maayos naman. Sabi ko, okay, ako na magsa-Sunday school. Yeah. Pero ngayon mukhang nag-garbled naman mga kapatid. But anyways, the signal is good. Amen? Yeah. So, pagka medyo hindi nyo kursunada yung maririnig nyo, sabihin nyo lang, garbled, Pastor, garbled. Yeah, the signal is not good. Okay? All right. So, let's keep going. Amen? Let's understand something here. Maganda mga kapatid, para po sa aming mga bisita, every time na pupunta po kayo simbahan na katulad nito, saan man po kayo simbahan pumunta, tandaan po ninyo, ang simbahan is an educational institution. Na dapat sa simbahan, mai-educate po tayo. Makakarinig po tayo ng mga katotohanan or madadagdagan ng ating kaalaman na hindi po natin ito maririnig sa ibang eskwelahan. Okay? So only in the church. Doon lamang po tayo matututo. So, ganun po lagi. Para magkaroon po ng purpose, binibigyan ko po kayo ng hint, mga kapatid, mga bisita po namin, na pagka pumunta kayo sa simbahan, para magkaroon kayo ng purpose, magkaroon kayo ng interest, pag pumunta kayo sa simbahan, alright, sabihin nyo sa sarili nyo, ano ang purpose ko, bakit ako nandito, anong makukuha ko rito, anong matututunan ko rito. See that? So, lahat po tayo, walang tao na hindi po bunga ng impluensya ng iba. Lahat po tayo ay bunga ng impluensya ng iba. Okay? And mamayang hapon, I'll be preaching on that matter. And kaya ngayon po ay gusto ko po maunawaan nyo mabuti na pumunta kayo rito for a purpose. Okay? Now, let's take a look dito sa binasa po natin. You understand in the book of 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 9, ito po yung panahon na si Paul ay dinidepend niya yung kanyang position bilang apostle. Okay? Hindi lamang bilang apostle, kundi bilang alagad ng Diyos. You know, because, you understand Corinthians is a carnal church. Bagamat ang Corinthian church, mga kapatid, ay napakayaman, pero hindi po nawala sa kanila yun pong attitude nila patungkol sa pananalapi. Okay? Patungkol sa material na bagay. And so the Apostle Paul here, pinapakita ni Paul kung ano ang ibig sabihin ng maging alagad ng Panginoon at ano po ang ibig sabihin ng apostleship. Okay? Now, the first thing na makikita nyo rito, pinapakita ni Paul dito na basically, tao rin kami na nagugutom kami at nangangailangan kaming kumain. Di ba? So, ipinapakita niya rito, kung sila man ay kumakain, kung kayo man ay kumakain, kami dapat din kumain. Kung kayo nga na wala kayong ginagawa patungkol sa gawain ng Panginoon ay kumakain, lalo na kami. Kasi, ganun sinasabi ni Paul. But to understand, could you imagine, mga kapatid, na kinakailangan si Paul gumamit pa ng parabola, ibig sabihin ng example, ng illustration ng mga hayop para maunawaan lang ng tao. There are so many things, mga kapatid, in the book of Proverbs, like Solomon. Si Solomon ay gumamit po siya ng halimbawa, ng illustration na ginamit niya yung mga hayop din, yung ants, di ba? Yung mga ahas, yung mga ganun mga hayop, para maunawaan lang ng tao ang gustong ipahayag ng Diyos sa buhay nila. And this is nice, brethren. This is not, the Apostle Paul did not wrote this letter to offend the church, mga kapatid, but to understand the will of God. Okay? And that they might live their Christian life na maayos, mga kapatid. Okay? Are you following me? All right. Now, so, si Paul ngayon gumamit dito ng isang halimbawa na nangyayari pa po ng matagal ng panahon na ang kinote niya rito ay isang passage, mga kapatid, sa book of Deuteronomy. All right? So if you have your Bibles, you can turn your Bibles or you can put that in the screen. Yung pong Deuteronomy chapter 25 in verse number 4. Okay? Now, buksan niyo po para maguhitan niyo lang. Okay?
para may matatandaan po kayo. Okay? I hope you're with me. Deuteronomy chapter 25 in verse number 4. So, you see, in the book of 1 Corinthians chapter 9, in verse number 9, ito po yung minention, ito po yung kinote ni Paul. Alright? Are you with me na? Deuteronomy chapter 25 and verse number 4. You see that? Sabi ni Moses in the book of Deuteronomy, mga kapatid, this is a part of the books, 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Are you following me? Alright, kapatid, inuulit ko, unawain natin ng mabuti. Alright? Now, sabi po sa Biblia, thou shalt not muzzle the ox which or when he treadeth out the corn. Okay? Now, notice, understand carefully kasi babaybayin po natin yan. So again, ang gusto ko, ang una ko makita rito mga kapatid, listen now. Ang gusto ko makita nyo rito, lahat ng inaaral natin dito has something to do with the culture in the Old Testament. You see? So, kapatid, makikita nyo na may mga taong, katulad binanggit ko po sa inyo noong nakaraang linggo, na may mga Kristiyano, I'm talking about Baptist, you see? Na itong mga Baptist na ito, bunga ng kanilang inggit, bunga nilang kadalaan sa pag-take advantage ng mga men of God sa Church of God. You know, hindi ko pwedeng hindi sabihin sa inyo yan kasi alam kong yung iba sa inyo, marami kayong alam tungkol sa bagay na yan. You see, kasi alam ko, napakarami kahit Kristiyano ng mga kapatid, mahilig pa rin sa marites. Okay? Yeah, maging mga lalaki, you know, it's so sad mga kapatid. Wag kayong papasok sa ganoon. Pagka kayo Kristiyano na, hanapin yung ikalalago ninyo. Kasi may mga Kristiyano, mga pagka pumunta rito, sasabihin, anong balita? Gusto lang nila makabalita kung anong negative na nangyayari rito. Ayaw nila ng positive na nangyayari. You see, do you understand that? So sad. But you know, here is the Apostle Paul. Binasa niya sa 1 Corinthians chapter 9. Nadamay tuloy yun. Alright? 1 Corinthians chapter 9, nagmi-mention po siya ng napakatagal ng pangyayari. Okay? Sa Deuteronomy chapter 25, minention niya po ito. Okay? Kaya nga po, yung mga tao na nagsasabi, yung mga Kristiyano, mga Baptist, no, na nagtuturo na sila ay yun daw nasa Old Testament ay hindi na pwede sa New Testament, katulad ng law, ito mga kapatid, binabanggit ito ni Paul. You see, actually, this was not the first time that the Apostle Paul mentioned it. In fact, there's another passage, para lamang makita niyo mga kapatid, na ginamit pa ito ni Paul sa ibang pamamaraan. So makikita niyo rito mga kapatid, ang ibig sabihin ni Paul dito ay kakaiba. Basta't pinapahayag din ito ni Paul, ay hindi mo kung saan siya deserve, dapat yan tanggapin yun. Yan ang pinakang kabuuan nito mga kapatid. Alright? For example, in the book of 1 Timothy chapter 5, okay? 1 Timothy chapter 5, look in verse number 17, and then down to verse number 18. Alright? Now, para lamang magkaroon kayo kapatid ng idea, mga ideas tungkol sa bagay na ito. Are you with me na? Okay, it's right there in the screen. Okay, pero maganda na meron kayo dyan mga kapatid sa Bible ninyo para naguguhitan po ninyo. Alright? This is the second time na minention ni Paul sa New Testament. Okay? Now, una, doon po sa 1 Corinthians chapter 9. Are you with me? Are you with me? You people at the back, are you following me? Alright, okay. Here's what the Bible says. Verse number 17, chapter 5, of the book of 1 Timothy. All right? Here's what the Bible says. Let the elders that rule well be what? Counted worthy of what? Double honor. Especially they who labor in the word and doctrine. Okay? Now, listen. So, ano pinapakita ni Paul dito? Double honor sa mga, in other words,
bigay mo sa kanila yung honor. Bakit? Sapagkat sila ang nagdadala ng salita ng Diyos at ng mga katuruan ng Diyos. Look at verse number 18. All right? For the scriptures say it. So he's quoting again a passage in the Old Testament. Okay? Now, ano sabi? Thou shalt not what? Muzzle the ox that treadeth out the corn. And the laborer is worthy of his reward. Okay? So anong ibig sabihin ni Paul dito? Kung saan siya deserve, kung worthy siya doon, ay dapat naman makamtan niya yun. Dapat niyang matanggap yun. Am I clear to you? Now, ito mga kapatid, binibigyan ko lamang kayo ng magandang kaisipan tungkol sa passage na ito. Okay? So, yan ho ang the whole thing, kapatid. So, in other words, karamihang nagsasalita ng mga pagdating sa bagay na ito, lalong-lalo na sa giving, mga kapatid, sa pagbibigay, na binabaliwala nila yung mga nasa sa Old Testament, hindi sila marunong mag-aral ng Biblia. Okay? The fact na si Paul is an apostle and the disciple of the Lord Jesus Christ in the New Testament church. He established many churches, mga kapatid. Okay? Now, in his mind, the Old Testament pattern. You see? So, you know, mga sinasabi rito, hindi natin pwedeng ikaila ito. Nandito eh. Now, so, makikita nyo, back in the book of 1 Corinthians chapter 9, verse number 9, binasa po natin kanina. Alright, balikan po natin ngayon. 1 Corinthians chapter 9, in verse number 9. Nakita po natin yan. And then, in verse number 10, in-exaggerate ni Paul. Pinapaliwanag lalo ni Paul. So verse number 10. And then, in verse number 11, ito na yung sinabi ni Paul, if we have sown unto you a spiritual thing, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Ano ibig sabihin ni Paul dito? Kung kami ay nag-preach sa inyo ng spiritual, i-preach namin yung gospel, preach namin yung salita ng Diyos. Same thing na sinabi niya kay Timothy. Ano sinabi ni Paul kay Timothy? Word of God and what? Come on, talk back to me if you can. Doctrine. Yeah, lakasan niyo mga kapatid. Okay? Now, para may matutunan po tayo. No? Huwag niyo ugaliin na pag pumasok kayo simbahan, nag-sign of the cross lang kayo, paglabas niyo, pwede na kayo manigarilyo. Now, kapatid, mas pinakamaganda ang nagbabago sa tao, hindi yung pagpasok niyo sa simbahan, kundi yung natutunan niyo sa loob ng simbahan. Yun ang nagbabago sa tao. Huwag tayong pumunta sa tao na with an emotional feelings, kapatid, na nakasimba ako, parang nasa iyo na ang Diyos. Feeling mo lang yun. Kasi, pero hindi totoo yun. Kung wala ka natutunan, bali wala ang pagpunta mo sa simbahan. That's why, hinihimay-himay ko po rito para pag lumabas kayo, meron talaga kayo natutunan. Okay? I hope you're with me. Alright. Now, here's the thing na. Okay? Now, so pinapahayag dito ni Paul, ang sabi niya, kung ako man ay nagpipreach ng gospel sa inyo, kasalanan ba na ako na may umani ng carnal? Ano yung carnal na tinutukoy dito ni Paul? Yung pagkain, yung pera na binibili ng pagkain or in exchange ng pagkain. Because money is for exchange. Ganun yan, hindi mo naman makakain yung pera eh. Di ba? Kundi kung ano yung pinapalit mo doon sa pera, yun ang papakinabangan mo. Kasi hindi ka makakapag-build ng bahay sa pamamagitan ng pera not until na ipalit mo ng mga materials yung pera. Alright? Are you with me? Okay. I hope you're following me. Alright. Now, so same thing, kapatid. Pagdating dito kay Paul, ito. Now, verse number 12. Okay? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Okay? Now, nevertheless, we have not used this power, but suffer all things lest we should hinder the gospel of Christ. Now, so here's the thing, kapatid. Pinapakita ko dito sa inyo na
ang pattern ni Paul ay nasa Old Testament at hindi siya nagkakamali doon. Now, sinabi ni Moses sa kanyang aklat, sa Deuteronomy, do you understand that we can still find this sa sinasabi sa preaching ni Malachi? Alright? Now, let's take a look, kapatid. Doon sa paborito yung talata. Okay? Malachi chapter 3. Okay? Malachi chapter 3. Alright. Verse number 10. Okay? Verse number 10. Papakita ko lamang po sa inyo na hindi po nababaliwala yung Old Testament. Alright? Kundi lalo pang pinahihigting ni Paul yung mga bagay na ito. Lalo pang sinasabi ni Paul, yeah, this is it. Don't forget it. Tingnan niyo kung meron bang binayolate si Paul o kung meron ba ritong binaliwala si Paul o pinatunayan niya na talagang dapat tama yung sinasabi ni Malachi. Look at this. Okay? Bring ye all the tithes into the storehouse. What is the purpose? What is the purpose? Come on, talk back to me if you can. Look at the Bible. Look at your Bible. Tandaan yung Biblia mo, kapatid. What is the purpose? Why Malachi preach on bringing the tithes into the storehouse? Now, what is the storehouse in the Bible? It's a temple. It's where the Word of God is being preached. It is where the man of God preach the Word of God or exhorts the Word of God. You see? And teach the doctrine. Okay? Now, so what is the purpose there? Bakit sinasabi ni Malachi, bring ye all the tithes into the storehouse? That there may be meat in mine house. You see that? In mine house. See? Now, balikan natin yung 1 Corinthians. Tingnan niyo, sabi ni Malachi, that there may be meat in mine house. Sino ang nandun sa house, kapatid? Sino ang nandun sa house? Hindi ko sinasabing ano ang nasa house. So, alamin muna natin kung sino ang nasa house. Number one, of course, nandun yung man of God. Of course, God, the man of God, and the people of God. Di po ba? Are you with me? So, yung man of God, bakit siya nandun doon? He's bringing the Word of God. Okay, why is bringing the Word of God? The spiritual things. The Word of God is the spiritual thing, okay? And then, kanino niya binibigay yung Word of God? Sa people of God. So, the man of God is feeding the what? The people of God. You're right. Okay? Okay, alam niyo mga kapatid, pagka medyo against kayo sa giving, parang ayun yung unawain itong bagay na ito. Basta ako sarado na ako, hindi ako magbibigay. Yeah. That's it. Okay? But listen, I'm here to educate you. Tandaan niyo mga kapatid, huwag tayong, pagka sinara mo ang sarili mo sa hindi na, sa education, mananatili ka sa bondage. Yeah. Kapag ka nanatiling ignorante ang bayan, paulit-ulit lamang yung pangyayari sa kanila. Mauulit lang yung mga pangyayari sa kanila. Ganyan po yan. Alright? So, back to the New Testament, sinasabi ni Paul. Anong sabi ni Paul dito mga kapatid? Now, verse number 13, pinaliwanag ni Paul sa mga mayayaman na taga-Kristiyano sa Korinto. Do ye not know, verse number 13, that they which what? Minister about what? Holy things, live of the things of the temple. Okay? Do you know that? All right. So ano sabi ni Paul? Hindi nyo ba alam na yung nangangaral ng salita ng Diyos ay hindi nagsi-cellphone? Pakipatay lang yung cellphone nyo mga kapatid. Nadadamay tuloy kayo. Alright. Now, hindi nyo ba alam na yung nagmi-minister, nangangaral, nagpapakain ng salita ng Diyos, ay namumuhay din sila sa kanilang pangangaral? Now, actually, mga kapatid, honestly, kayo makikita nyo sa akin, mga kapatid, hindi ako nagsa-sideline.
Hindi ako nagtatrabaho sa labas, hindi ako nagbi-business, hindi ako nag-i-involve. Nagtuturo, ang involvement ko sa business ay magturo ng business sa inyo. Sa halip na ako mag-business, ituturo ko na lang sa inyo. You see, that's my involvement in the business. But I'm not making money sa pagtuturo ko sa inyo ng business. Okay? Now, minsan naaambunan at minsan talaga kahit ambun wala. All right. Now, so do you not know? Yeah. All right. You like it, huh? Do you not know that they which minister about holy things live of the things of the temple? Now, i-connect nyo to doon sa Malakay chapter 3, verse number 10, tumpa kayo. Tama yung connection ninyo. Bakit ang sabi ni Paul, ni Malakay, bring you all the tithes into the storehouse. What is the reason? That there may be meat in mine house. You see, sabi naman ni Paul dito, mga kapatid, yung nagmi-minister ng holy things ay mabubuhay din naman sa mga bagay na nasa templo. Which doon dinadala yung 10%. Are you with me? All right. So, pinapatunayan ko lang sa inyo, mga kapatid. Yung ini-establish ko ngayon, tama yung ginagawa ng sinumang nagbibigay ng kanilang ikapo simbahan. In fact, hindi lamang yan. Sabi ko sa inyo nung nakaraan, it is not the ceiling, but it is the flooring. Okay? It's the foundation. Yan lamang po, para malaman lang natin kung saan tayo magsisimula. Sabi ko sa inyo, ako'y pastor na hindi nagtuturo lamang na magdala kayo ng 10% o magbigay tayo ng 10% sa Panginoon. Kundi ako yung pastor, mga kapatid, I'm giving my 30% to the Lord. You see, hindi ko po sinasabi sa inyo para magmalaki. Sinasabi ko lamang po sa inyo na naniniwala ako sa tinuturo ng Biblia. Alright? So, ako po'y naniniwala. Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng pasubalian ng mga taong nagtuturo na ang pagbibigay ng ikapo ay kasalanan. Abay, kung kasalanan ang pagbibigay ng ikapo, dapat paparusahan ako ng Diyos. Ba't hindi naman ako pinaparusahan ng Diyos? Pinagpapala ako ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko ngayon, sinong sinungaling sa amin? So do you understand? Natuturuan kayo ng mga taong ganyan. Makikinig kayo sa ganon sapagkat boxer kayo. Ayaw niyong magbigay. Para lamang mag-justify yung ayaw niyong pagbigay. Maniniwala kayo sa mga preacher na ganon. Samantala yung mga nagtuturo ng ganon, kilala ko sila. Bunga ho yan ng inggit. Na naiinggit sila sa isang pastor na pinagpapala. O para magtiis yung pastor niya na katulad ko na nagtitiis. At kaya sa nagtitiis, number 1, tamad. Pangalawa, kulang sa education pagdating sa salita ng Diyos. Diba? So that's a problem, kapatid. But listen, right here, kapatid, I'm trying to educate you with the things of God and how God will bless your Christian life. You see, bakit tatanggalin natin yung isang katuruan na magbibigay sa atin ng pagpapala? Somebody in this auditorium can witness. Diba? Na kayo'y pinagpapala simula nung nagbibigay kayo sa gawain ng Panginoon. Diba? At karamihan naman nagsasabi sa akin, pastor, nung tinigil kong ganon, pambira, sa wikang banyaga, minalas-malas ako. Akalain mo yan, mga kapatid. So, totoo ang sinasabi ng Biblia. Eto, totoo. Now, here's the thing. Nang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9, thou shall not muzzle the ox. Okay? Yung muzzle, kapatid, yan yung busal. Now, ang concept ng mga tao noong araw, minamazel niya, binubusalan niya yung baka. Bakit? Kasi ayaw nila na yung baka na habang nagigiik, yung thread, kapatid, yan yung gumaganon. Nilalakaran nila yung palay, yung corn, pabalik-balik po yan. Ang ayaw ng may-ari is, habang nagtitread siya, nagtatrample siya doon sa corn, ay kumakain siya ng corn. Okay? Now, nasamantala, kasi ganito yan, kapatid. If you're studying the Bible,
Pag-aaralan mo lahat ang nandito. Number one, pag-aralan mo yung ox. Pag-aralan mo yung thread. Okay? Pag-aralan mo yung corn. Kasi lahat yan, kukuhanin mo yan lahat. Now, dito sa ox, mga kapatid, yung ox, yung baka. Okay? Now, alam niyo kung bakit ginamit ng Biblia yung baka? Hindi lamang sapagkat yun yung mga hayop ng Old Testament. But do you understand that the ox, kapatid, is the animal that is working to death? Hard working. Do you understand that? Are you getting the point? So, could you imagine, very hard working mga kapatid, yung ox, tapos bubusalan mo siya para hindi siya makakain, saan niya ngayon kukunin yung lakas niya? Work to death. Pag nagtrabaho talaga yung ox, hindi yan nagbibiro. So far, kapatid, wala pa naman ako nabalitaang baka na tamad. Yan nga ang nakakalungkot eh. Yung mga hayop na ito, masisipag. Yung mga tao, tamad. Magaling lang mag-scroll. Alright. Nadamay na naman tuloy kayo. But, you know, this lesson is designed for us to learn. Amen? So, work to death. So, if the ox is working to death, kailangan niya ng pagkain. You see, notice what the Bible says, kapatid. Okay? Here's what the Bible says. Thou shalt not, sabi ni Paul, dito kapatid, sa New Testament, 1 Corinthians chapter 9, in verse number 9, tingnan niyo pagkakaiba. For it is written in the law of Moses. It's the law. Okay? It became a law. Ha? Para bang batas ngayon, huwag kang kakatay ng aso. Okay? Pero ngayon, noong araw naman, kay Moses, ang batas ni Moses, huwag mong bubusalan yung baka. Na alin? Na gumigiik. Tingnan niyo mga kapatid, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treaded out the corn. Okay? Now, tingnan niyo mabuti ha. Let's go to the book of Deuteronomy chapter 25, verse number 4. All right? Put it there. Thou shalt not muzzle the ox. What is the next word? When? Kasi there might be a debate. You see, tatanggalan ko na lamang niya ng busal pagkatapos niyang gawin, pagkatapos niya mag-work to death, pagkatapos niya magtrabaho. Pero maliwanag dito eh. When he, what? You see, it's in the present tense. Di ba? Habang siya'y nagtitread, habang siya'y nagtatrample, allow him to eat what he need to eat. Bakit? He's preparing your food. You see, he's preparing your food. Kasi pagka wala na siyang kinakain, saan niya kukunin ang kanyang lakas? At kung wala na siyang lakas, mga kapatid, look at this. Tatamarin na siya. At pagka tinamad na siya, anong makakarating sa inyo? Wala na. Sobra-sobra na lamang, tira-tira na lamang, or ang kinakain nyo ay bunga ng katamaran ng iba. Di ba? So yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Di ba? Sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, in our church, mga kapatid, sinisikap ko, inaaral ko, bagamat gaano tayo ka-busy, kapatid. You see, lagi ako naglalaan. Sabi ko nga sa inyo, hindi po pwede habang biyahe ako, makikinig ako ng preaching, pagdating ko, paaralin ko yung word. You understand? Because I need to do that para ma-educate kayo ng salita ng Diyos. Hindi ako pupunta rito at pakainin kayo ng lumang pagkain. You see? At paulit-ulit na pagkain. You see? Now, you need something new. You need something. You understand what the Bible says? Sulat ni Peter, 2 Peter. Ano sabi ni Peter sa kanyang huling salita, mga kapatid? Grow in
Come on, talk back to me if you know that. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You say, we must grow. But how will you grow? And how can you grow kung ang kinakain niyo mga kapatid ay panis? It will bother your tummy. Masisira lamang yung tiyan ninyo pagka panis na ang kinakain ninyo. You see, kaya nga yung iba sa inyo rito nakakatulog habang kumakain kayo kasi bahaw na kinakain ninyo. You see, ano ba sa salita niyo yung bahaw? Kasi sa amin mga kapatid, sa California, bahaw, yung lumang kanin. Kaning lamig. Yeah. Paano pag ininit? Yung kaning lamig, yung bahaw, kaning lamig daw. Paano pagka ininit? Di kaning init, pero bahaw pa rin. Mas maganda na yung bahaw, mga kapatid. Sino mga Bicolano rito, mga kapatid? God bless you. All right. Now listen. So you understand? So, yan ang sinasabi ni Paul, kapatid. All right? Now, sinasabi ni Paul, huwag mong bubusalan. So, pinapatunayan ko sa inyo na tama yung sinasabi sa Deuteronomy kay Moses, tama yung sinasabi ni Malachi, at hindi yan sinira ni Paul. And kung yan ay sinabi ni Paul, we should practice that. Now, again, kung hindi ko man matatapos ngayon mga kapatid, dahil sa oras, kasi nag-observe ako ng time, pero tandaan niyo po ito. Ito, gusto ko lamang may matutunan kayo. Alright? Now, tandaan niyo po, letter ito ni Paul sa mga taga-Korinto. Hindi ito letter ni Paul sa mga Filipino. Pero bakit pinag-aaralan natin ito? At bakit sinasabi ko sa inyo ito na ito'y pamuhay natin? Because when the Apostle Paul wrote this letter to the Corinthians, to the church at Corinth, kapatid, he is fighting the culture of the Corinthians. Okay? Binabangga niya ngayon yung kultura ng Korinto, kapatid. At ang kultura ng Korinto, sila po yung ina-adapt pa nila, bagamat Kristiyano sila, pero yung pamumuhay nila ay pamumuhay ng isang hindi Kristiyano. So nilalabanan ni Paul yon. Ngayon, hindi nga ito sulat ni Paul para sa Pilipino. Hindi ito sulat ni Paul para sa atin, kundi ito para sa Korinto. Pero bakit ina-adapt natin? Kasi una sa lahat, tayo'y Kristiyano at yung mga taga-Korinto, Kristiyano rin. And the Apostle Paul was setting one standard, and that is the biblical standard in the kingdom of God. And because we belong into the kingdom of God, kapatid, and we're also Christians, na sinasabi ni Paul, eto lamang standard na ito ang dapat makita sa mga anak ng Diyos. Therefore, this is applicable to us. That's why we're studying this. Maliwanag po? Okay, so sana po makita po natin ito. Ngayon, tutuloy ko lamang po. Sayang, may oras pa. Alright? Ngayon, so sabi ni Paul dito, eto yung practice, huwag mong bubusalan. Bigyan mo ng kalayaan. Okay? Bigyan mo ng kalayaan yung mga ministers na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung iba ho na sobrahan na yung kalayaan nila. Tinanggal yung busal, kaya grabe na ho ang nangyari sa kanila. Anyways, this is it. Etong pinakamaganda rito sinabi ni Paul. You see that? Balikan po natin. 1 Corinthians chapter 9. Okay? Verse number 12. All right? Are you with me? If others be partakers of this power over you, are not we rather? Sabi ni Paul. Now, kung sa inyo ito itatanong, mga kapatid, anong sagot ninyo? Ha? Kung ba sa iyo, personal, itatanong to sa iyo. Ngayon, sabi ni Paul, kung yung iba nga nakikinabang sa kanilang trabaho, kami nagtrabaho rin kami, hindi kaya kami pwede rin makinabang? Ano sagot nyo? See? Dahil sobrang galit nyo sa pastor, hindi. Okay.
Alright? Pero kung kayo may matinong pag-iisip, ang sagot ninyo, oo naman. Kung may matinong pag-iisip. But here's the thing, kapatid. Alright? Verse number 12 tayo. Nevertheless, I like that. Okay? Nevertheless, we have not what? Used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Bagamat ito sabi ni Paul, ito ang magandang kopyahin ng mga minister ng Diyos. Bagamat may kalayaan sila na gamitin at sila ay, ako po'y naniniwala, kapatid, na pagka ang gawain ng Diyos ay pinagpala, lumaki ng lumaki, mga kapatid, ako'y naniniwala, kapatid, na grabe rin ang pagpapala ng minister ng Diyos. But you understand what sabi ni Paul? I like what he said. Nevertheless, hindi namin ginamit ang power na ito. Bakit? Sa halip na gamitin yung kapangyarihan na yan, lalo pa nilang pinag-igting yung gawain ng Panginoon, pinalawak. So in other words, hindi inabuso ni Paul yung prosperity, yung blessing ng Diyos sa kanyang ministry. You see, kamakailan lamang ho, nagmi-meeting kami, kasama ko yung ilang mga men dito, miniting ko yung mga pastors, narinig nila. Sinabi ko sa kanila, okay, sinasabi ko doon, mag-ingat kayo. Kapag ang preacher ninyo, manggagawang pastor ninyo, ay nakakain ng kinakain ninyo, you work with him. Pero sabi ko, I warn you, kapag ang pastor ay hindi kumain ng kinakain ninyo, mag-iingat kayo. High maintenance yan. Yeah. Isang bagay na pinakita ko po rito hanggang ngayon, kasama ko ang lahat ng mga maggagawa ng Panginoon na kumakain kami sabay-sabay. Somebody here can witness, yung mga kasama ko kumakain yan ng 3 beses, yung iba dyan 5. Pero kumakain ako ng 1 beses lang sa maghapon. Hindi sapagkat wala akong makain, mga kapatid. Wala nagpapakain sa akin. But anyways, no. Okay? Now, I chose not. Okay? But mas maraming may magagawa ako, mga kapatid. But listen to me, here's the thing. Okay? Sinasabi ko ito, mga kapatid. Kapag ang manggagawa ng Panginoon ay choosy siya except for healthy reason. Kaya nga dapat maging healthy tayo. I mean, makinig kasi kayo sa pangkalusugang programa natin. Ito yan, mga kapatid. Pagka namimili tayo ng pagkain, sapagkat dahilan lang sa lasa, hindi dahilan sa health, sa nutrients, sa makukuha natin sa pagkain, tandaan nyo, yung mga taong ganyan sa gawain ng Panginoon ay high maintenance yan. One day, the devil will use that weakness to take advantage of the ministry. Oh yeah, I'm telling you. Sabi ko nga, kapag ang pastor hindi makikain sa kapwa niya manggagawa, kasama niya sa gawain sa Panginoon, dahilan lamang sa kanyang misis at mga anak, hindi makain yung pagkain ng kinakain, pinapakain niya doon. O kayo, sige, ito, ano lang kayo dyan ng lumang galunggong, hiladong galunggong. Sa amin, sa sariwang lapu-lapu. You see, bakit? Hindi ko makain ng galunggong yung misis ko. Saka yung mga anak ko, hindi ko makain yan ng isda, sausage lang. Kapatid, high maintenance yan. High maintenance yan. Tanong ko, baka nagbebenta ng shabu yung pastor para masuplayan niya lang yung sausage ng anak niya. O baka sumasayaw siya sa club pagkagabi. See? You've got to be careful with that, mga kapatid. Are you with me? Pero kapatid, I promise you, kung ang kasama nyo naman sa gawain, nakikita nyo ang buhay, at nakita nyo kung gaano ka-dedicated sa gawain ng Panginoon, you work with Him. Work with Him. You see,
Yan ang pinaka-the best na kasama sa gawain na dapat ka mag-invest. See? So that's the purpose. Even the Apostle Paul, ito magandang halimbawa, kapatid, dito eh. Ito ang magandang halimbawa. Na sabi ni Paul, hindi ko ginamit. Okay? Kung meron man akong pagpapala, ginagamit ko yan sa gawain ng Panginoon. Kung meron man akong blessing, ilalagay ko yan. I-invest ko yan sa gawain ng Panginoon. Mas maganda pang ganun. Kaysa gamitin ko na abusuin ko sarili ko. Later on, ayan, sige, hala, grabe ang pagkain. Kain ng kain, kain to death. Hindi work to death. Kain to death. You see? And before you know it, kapatid, high maintenance na siya. Bakit? Kinakailangan may calci block. Anong calci? Anong calci block, mga kapatid? Sa Tagalog, anong tawag dyan? Di kalso. Para hindi umatras kalsuhan mo. Yan. Yun. You see, hindi na maka-exercise. Bakit? Sobra ng... Hindi ko naman kayo pinapatamaan kayo mga malalaki rito, mga kapatid. Pero gano'n na sana yun. But anyways, ang gusto kong mangyari, mga kapatid, makatulong sa inyo. Makatulong sa iyo. Huwag nating abusuhin ang pagpapala ng Diyos. You see, nakakita na kayo ng tao, mga kapatid, na nasanay na lamang siya ng nguya. Kahit hindi niya kailangan ng pagkain, basta lamang ngumunguya siya. Yeah. See that? Now, it's so, it's amazing, mga kapatid. Ako'y naniniwala na hindi ho masamang kumain ng marami basta tamang pagkain at saka tamang oras. Clear? Alright, so let's do it, mga kapatid. Kaya makita niyo dito si Paul, makikita niyo, sabi ni Paul, hindi ko ginamit yung kalayaan na yan. Hindi ko ginamit, hindi ko inabuso. Kapatid, pagka naabuso natin yung mga ganyang klaseng gawain, ganyang blessing ng Panginoon, useless ang blessing ng Panginoon. Akalain mo, kumain ka ng masarap, gusto mo na masarap, kumain ka ng marami, and later on, gagastos ka ng malaki sa hospital. Later on, ibablock mo na yung pagtataas ng dugo mo. Taas ng sugar, taas ng dugo. You see? Bakit? Hindi mo makontrol. Hindi mo makontrol yung iced tea, iced coffee, soda, ice cream, sausage, hot dog, Kalain mo, mahilig ho ako sa hot dog, pero yung hot dog na aso talaga. Yeah. Yeah. Kung kayo hindi kumakain ng karne ng aso, mga kapatid, hindi kayo totoong Baptist. But anyways, so I hope meron tayong natutunan dito, mga kapatid. 3 things dapat po natin tatandaan dito, mga kapatid. Okay? We should muscle the ox. Okay? Let's be a blessing to those who are ministering the gospel. Let's be a blessing. Let's be a part. Iyan pinakamaganda. Makakuha tayo ng kamanggagawa. Mag-i-invest tayo. Maghanap tayo. At hindi ko makakalimutan si attorney. Mayroong testimony ito na habang siya nag-testify, talaga naiiyak ako, mga kapatid. Alam niyo ba na may mga taong may puso talaga sa gawain, pero hindi sila makatagpo ng kamanggagawa nila. Kasing puso nila sa gawain. At hindi ko makalimutan, matagal nang kwento sa akin ni attorney yon. Pero salamat sa Panginoon na hanggang ngayon, magkasama pa kami ni attorney at hindi niya naman ako iniwanan. Promise siya na. Okay, so I hope the message is clear. Amen? Amen. All right, shall we all stand, please? Did you learn something? All right. So, kapatid, let us be blessed as we receive the blessings of God. Amen. And let us be a blessing also to others. Alright, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa natutunan po namin ngayon. Thank you, O God, for bringing us this message this morning. At salamat na kami binigyan nyo ng malawak na pangunawa upang maunawaan po namin inyong salita. Pagpalain niyo po ang mga susunod naming gawain, O Diyos. Kayo po ang patuloy na magabay po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, remain standing, please. Amen. Page 101, the Bible stands. Page 101, the Bible stands. Amen. All of our stands are ready to sing.
Bible stands like a rock undaunted with the raging storm of time. Its pages burn with a truth eternal and eagle with the light sublime. The Bible stands, may shamble it will firmly stand. Shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Second stanza. The Bible stands for the works of men. Its truth by none, refuted and destroyed, it will never can. The Bible stands, made shamble, it will firmly stand. The earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Third stanza. The Bible stands forever when the world has passed away. Spirit been given and obey. The Bible stands. It will firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stand. Last stanza. The Bible stands. It's divine. By grace alone I expect to live it and to read it, make it mine. The Bible stands. It will firmly stand. I will plant my feet on its firm foundation for the Bible stands. Amen, amen. Blessed Sunday morning po sa inyo lahat. Please be seated. And at this point, we will recognize our first-time visitors this morning. And we're so glad that you're here with us. Kaya salamat po sa Panginoon na kayo po ay nakasama po namin ngayon pong umaga po na ito. And kaya para po sa amin po mga bisita, we would like to recognize you. If this is your first time here coming to our church, maaari lamang po na kami po ay ma-request na kayo po ay tumayo. No po, lahat po ng aming po mga bisita, kung kayo lamang po ay ngayon lang nakarating sa aming pong simbahan, would you please stand up? If this is your first time here in our church, ay kagalakan po namin na kayo po ay makilala po namin at pinanalangin po namin kayo at kami nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ay kasama namin ngayon pong umaga. This morning, we have a total of 62 first-time visitors. Palakpakan po natin ang ating pong mga bisita ngayong pong umaga po nito. Welcome to Christian Bible Baptist Church at ang ating pong pastor po dito ay si Pastor Hila Orena. Yung nagsalita po sa ating kanina and kami po ay nananalangin na hindi lang po ito ang huli kundi ito po ang simula ng pakikipag-aralan niyo po sa amin ng salita po ng Diyos. Again, church, let's give them a round of applause and let us all stand up please. Tayo po lahat ay magsitayo. Let's shake hands with our first-time visitors and also let's shake hands with one another. Give your best smiles as we spread the good spirit and right attitude this morning. Amen. South Corner, magandang umaga po sa inyo. Local and international viewers from Las Vegas, sa Huecas family, magandang araw po sa inyo, sir. And Ma'am Riza, magandang araw po sa inyo at sa inyo pong family. At ganoon din po sa ating pong mga kapatiran dyan sa South Corner, magandang umaga po sa inyong lahat. And also North Corner, magandang umaga po sa inyo lahat. North Corner.
Amen. East Corner, magandang umaga po sa inyo, East Corner. Sa West Corner, magandang umaga po, West Corner. From Japan, hello Pao, good morning. At kay Nanay Gumabay, at kay Sir Jun Patubo, magandang umaga po sa inyo. And to all our Facebook Live viewers, magandang umaga po sa inyo lahat. A blessed Sunday morning. YouTube viewers po natin, Tatay Romy and Nanay Kaba, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay nandiyan po ngayon sa ating pong YouTube live broadcast. Go ahead, shake hands with one another. Sige po, makipagkamayan po tayo and make sure that every time you shake others' hands, give them your best smile. Go ahead, shake hands. Sige po. Sa dami natin dito sa loob, dapat lahat tayo ay marunong makipagkamay. Amen. Slowly head back to your seats now. Slowly head back to your seats. And once again, church, are we happy this morning? Amen. Are we happy that we're in the house of God this morning? Amen. 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 Remain standing, please.